At verses, start tayo doon sa verse Acts 2 verse 37. Okay na. Sabi po diyan, babasahin ko. Now when they heard this, yung mga tao, kasi si Pedro, ito yung kanyang sermon. Kausap niya yung mga tao doon sa Jerusalem. And then, habang siya nangangaral, marami na siyang nasabi. Pero sabi niya sa verse 37, sabi ng sumulat ng Acts, narinig yung nangyari dun sa mga tao, when they heard this, yung preaching, they were pricked. Alam niyo yung prick, ang ibig sabihin ay cut to the heart, napunit daw yung puso nila. Metaphorical ito, hindi literal. Ibig sabihin, sa pakikinig nila kay Pedro ng preaching, nasaktan daw sila. May napunit yung puso nila. Ibig sabihin, na-convict sila. Then sabi rito, and said unto Peter and to the rest of the apostles, sabi nila, mga kaibigan, mga lalaki, what shall we do? Nagkamali pala kami, pinako namin siya. Ano nga gawin namin para maitama yung mga pagkakamali namin? Sabi nila Pedro, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins or forgiveness of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Baga, pagkatapos sabihin ni Pedro yon, yung sagot doon sa tanong nila, anong gagawin namin, marami pa rin binanggit si Pedro sa kanila. And then eventually, doon sa verse 41, ito yung kanilang naging response. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day were added unto them about 3,000 souls. Ibig sabihin, ang naidagdag daw dun sa iglesia ay 3,000 souls. Imagine, in one day, 3,000 yung nakarinig sa preaching ni Peter, yan daw yung naidagdag doon sa church. Kumbaga, yung mga taong ito, they heard yung gospel, they were convicted, they repented, they believed, they accepted Christ, and then ang nangyari, they were baptized. Baga, pagkatapos silang mag-profess, binautismuhan sila. And then sa verse 42, akala natin pag naligtas yung tao, tapos na. Hindi. Nagsisimula pa lang siya. Kasi sabi sa verse 41, then they that gladly received his, 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Pagkatapos pala maligtas ng tao, makilala niya ang Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo, a person must continue. Andun yung continuity niya. Magpapatuloy siya sa Panginoon. Makikinig siya ng Word of God. And then sa verse 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles, and all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. Ang nangyari nito, nagpapatuloy sila, nag-fellowship sila, marami pang ginawang miracles yung mga apostles, yung mga mananampalataya, nagsama-sama. Kaya yung ginagawa natin mga kapatid, na yung mga mananampalataya, yung mga follower ni Lord Jesus, yung mga believers, normal lang na magsama-sama tayo. May dedicated day tayo na nagsasama-sama tayo. Ang dinedicate natin na araw is Friday evening, tsaka Sunday morning. Yung Friday, hindi po yan limited sa sa members. Kahit sino pwede umattend ng Friday. Open yan kahit kanino. Pero dito may kita natin na very natural yung believers. May example tayo how New Testament church yung kanilang buhay, kung ano yung ginagawa nila, how they do church. Ayan, ma-attend talaga sila. Tapos yung may kakayanan, may mga kayamanan, binibenta raw nila yung ari-arian nila, tapos dinodonar sa church. Tapos yung church, inaalam niya kung sino yung may need, yun ang binibigyan. Hindi lahat. Ang sabi kasi dito, as every man had need. Kung sino yung may pangangailangan talaga upon the discretion ng church tsaka ng apostles. And then 46, and they continually daily with one accord, nandun yung kanilang unity in the temple, and breaking bread from house to house, and did eat meat, and with gladness and singleness of heart. 47, praising God and having favor with all men, and the Lord added to the church daily as should be saved. Nakita niyo yon? Sabihin, nakita natin kanina, naulit yung verse,
ang Diyos daw yung nagdaragdag ng tao doon sa church. Yun ang makikita natin. Nagliligtas ng Panginoon, tapos yung tao na niligtas, yun ang idaragdag doon sa bilang ng mga miyembro na idaragdag doon sa church. Ang title ng aking message ay Save, Baptize, Church Membership. Okay, let's bow our heads and pray. Lord, thank you sa umagang ito. We pray for guidance and blessings. Guide me for thy honor and glory, Panginoon. May you save some today. And may we see you high and lifted up. Maintindihan namin ang inyong word and be convicted as well. May we benefit from your word today. In Christ name I pray. Amen. Again, yung title ko po, Save, Baptize, Church Membership. Ano to? Part 2 ng series natin na Baptist Distinctives. Okay? Ba sa inaaral natin, nilagyan natin ng yung acronym na Baptist, merong meaning yung bawat letters. B for Bible authority or biblical authority. As a church, naniniwala tayo na yung ating sole authority is the Bible. If we need something, if we must learn something in regard sa ating belief and practice, dapat yung Bible yung ating basis. Yung A, ano yung A? Autonomy of the church. We as a church, we believe na kung may mga issues tayo sa church, mga need, tayo rin church yung involved doon, tayo rin dapat ang magre-resolve. Hindi natin inaalaw yung ibang church na mag-intervene. Okay, P, ano yung P? Priesthood of believers. We believe na kahit sino sa atin, pwede kayong lumapit sa Panginoon. Hindi nyo na kailangan ng Pastor, baka pwede naman mangumpisal ako sa iyo tapos ilapit mo ako sa Panginoon. Walang ganon. We believe as Christians, lahat tayo ay saserdote at inopen ng Panginoon yung throne niya, ini-encourage tayong lumapit sa Kanya kung tayo ay may mga pangangailangan. Ini-invite niya talaga tayo. And we appreciate yon and we believe doon. T, ano yung una nating T? 2 ordinances. Ano yung 2 ordinances na ginagawa natin? Baptism and Lord's Supper. Ano pa yung susunod? I, individual soul liberty. May tayo, kahit members tayo ng isang church, magkakasama tayo, there are times na tayo ay may mga differences. Minsan, may mga tao na inaalaw nila kainin ito, yung iba naman ay hindi. We respect yun, pero doon sa mga matters ng doctrine, doon tayo maging concerned. Minsan, kahit sa may mga differences tayo na na parang yung belief ko pa ngayon, ganito pa Baga, paano yung ganun, Pastor? May mga instances na mag-grow pa naman yung tao So, let's just respect them, intindihin natin sila kung tayo, tingin natin nag-grow na tayo. Let's be, may somehow understanding sa kanila. Ngayon, papasok tayo dun sa unang S. Yung S na meaning nito, na sa acronym is Save, Baptize, Church Membership. Okay, siguro doon pa lang sa title, alam nyo na, kung ano yung aaralin natin ngayong umaga. Makikita natin dito sa title na it's about local church membership. Okay? Ulitin ko yung lesson is about local church membership. Ito ay tungkol doon sa sinong mga tao yung dapat tanggapin doon sa church. As far as membership is concerned. Biblically, people who have received Jesus Christ. To answer the question, sino ba yung mga tao na dapat tanggapin sa church? Sino ba yung iaalaw na maging membro? Simple lang naman yung mga tao na tumanggap sa Panginoong Kristo bilang kanilang Panginoon tagapagligtas, nakilala nila siya sa pamamagitan ng Ebanghelyo, at nagkaroon sila ng credible profession of faith. Alam yung credible profession of faith? Nagsalita sila sa harap, ipinahayag nila yung kanilang pananampalataya doon sa harapan ng mga tao, sa harapan ng mga mananampalataya. Alam natin ito, pag tinanong niya, Pastor, parang formality naman yan parang, yan yung entrance dun sa formal, kumbaga parang formal at para siyang yung formal entrance dun sa local church membership. Di ba? Parang ganun Kumbaga, ang idea, pagkatapos mag-profess, binabaptize, tapos, and then, alam natin, i-accept natin siya at magiging part na siya ng church, mabubuhay siya according dun sa bagong buhay na binigay ng Panginoon sa kanya. Ano po ito huwag po kayong magkakamali Hindi ko sinasabi na, kumbaga, yung pag ginawa natin yon, kumbaga, nag-profess siya, tapos binautismuhan siya, kumbaga, saka pa lang siya nagiging part ng church. Hindi. Sabi ko kanina, formal. Yung visible. Nagiging visible part siya ng church
Pag nag-undergo siya ng ganon, niligtas kayo ng Panginoon sa loob, yung kaluluwa nyo, pinatawad yung kasalanan nyo. Hindi kayo pwede magstay lang ng ganon. Dapat ipoprofess mo na nakilala ko na ang Panginoong Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, and then you should be willing to undergo yung water baptism to identify yourself with Christ, and at the same time, to identify yung sarili mo na kasama ka doon sa mga mananampalataya na formally ka na magiging part ng local church. Pero, hindi ibig sabihin nun, Pastor, paano yun? Kung naligtas na ako ng Panginoon, at that moment ba na-save ako, hindi ako part ng church ng Panginoon? Part ka. Pero yung invisible church ng Panginoon, yung lahat, wala namang nakakaalam nun. Si God lang ang nakakaalam nun, kung sino lahat yon. Pero tayo, as a local church, kung ano man yung nangyari doon sa loob ng individual na hindi natin nakikita, ang nakikita lang kasi natin yung labas Tsaka based sa sinasabi niya. Pag sinabi niya na, Pastor, nakilala ko na, di tinatanggap natin. And then given naman na ina-advise ko, kinakausap ko, para mas malaman niya kung ano yung naintindihan niya, ano ba yung naunawaan niya galing sa Panginoon, ano ba yung pinapasok niya, ano ba yung kaligtasan na binibigay ng Panginoon. And then eventually, ina-allow siya na baptize. Pero alam natin, hindi tayo ganito Hindi natin binabaptize yung tao para maligtas. Magiging membro para maligtas. Wala tayong ganon. Ang binabautismohan lang natin, yung mga nagsasabi na naligtas na sila, na nakilala na nila ang Panginoon. Hindi tayo yung kabaliktaran. Yung iba, minimembro na nila yung tao pero di ba pala sigurado, di niya nga alam kung saan sa pupunta Pag tinanong mo, di nga alam yung Ebanghelyo. Pwede ba yon? Sa iba, ginagawa nila yon. Okay? Pero, the moment na nanampalataya tayo sa Panginoong Kristo, naunawaan na natin yung Ebanghelyo, nakita natin yung sakripisyo ng Panginoon para sa atin, the moment na na-save tayo, part na tayo ng pamilya ng Diyos automatically. Okay? Part na tayo ng citizens ng heaven. Tayo ay membro na ng kaharian ng Panginoon. Sabi nga dito sa Ephesians 2:9 Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and the household of God. Alam niyo ba ang Diyos ay may sambahayan? When we got saved, tayo nagiging part ng family ng Diyos. Mga kapatid, kayo ay part ng pamilya ng Diyos. Kaya let's be careful how we deal dun sa bawat isa. Kasi kung iisa lang yung ating tatay, then we must be really careful. Di ba? How we deal. Sabi din kanina sa binasa natin, yung mga naligtas doon sa Acts chapter 2 verses 41. Di ba? Sabi doon sa verse 47, 41, then they that gladly received His word were baptized. Napansin niyo yun? Masaya nilang tinanggap yung Ebanghelyo. Naligtas na sila. And then they were baptized. And then eventually, there were 3,000 souls added to the church. And then sa verse 47, ang sabi, and the Lord added to the church o dun sa local church ng Jerusalem, daily such as should be saved. Dinaragdag daw ng Panginoon kung sino yung layo niya na idagdag doon that very day. Sa bawat pagpanahon, kung sino yung gusto niyang maidagdag doon sa church. Ano to? Very unique yung time nila, Apostle Peter, okay? Sa time kasi natin, parang yearly, nagliligtas naman ng Panginoon No. Sa history natin, parang wala tayong taon na walang niligtas ang Diyos. Okay? Sa pagkakaalala ko. I may be parang metaphorical na exaggerated. Siguro parang meron ba 1 year na wala? Hindi ko maalala. Pero ang pagkakaalam ko, yearly ay meron, kahit isa, na mayroong nililigtas ang Panginoon. Pero ito yung gusto kong malinaw sa atin. Ang Diyos ay nagligtas sa atin, dinagdag tayo sa bilang ng kanyang mga spiritual na pamilya o anak. Nagkaroon tayo ng personal na pananampalataya sa Panginoong Kristo as our Lord and Savior. We profess before the church. Pansinin niyo to, may mga part na nangyayari sa loob, may ginagawa ang Diyos Pinaunawa yung gospel, niligtas siya tayo, nanampalataya tayo, and then we profess sa loob ng church dito. We give moment na ganon doon sa mga naligtas. And then, pagkatapos nun, we got baptized. Sinischedule natin yung baptism. And then, we formally became part of this local assembly. This visible local church. Okay? Ito, nakikita to This is the pattern. Okay? Sa church, sa Bible, merong pattern kung paano nabubuo yung church. Paano nagkakaroon ng members sa church. Ito yung sana makita nyo mga kapatid.
It's my commitment na kung ano yung nakikita sa Bible, yun yung gagawin nating pattern. Paano tayo mag-a-accept ng membership? Not unless may iba kayong nakikita dito na hindi ko alam. Baka pwede, sabihin mo na lang sa akin. Pero as far as I studied, as I'm studying yung Bible, ito yung nakikita ko na pattern na ibinigay ng Panginoon sa atin, na ito rin naman yung fina-follow natin. Kung ano yung mga ginagawa ko dito, mga kapatid, it's your duty na i-check din yun. Is my pastor faithful doon sa pattern sa scripture? Baka mamaya, he's inventing. Mali na pala yung ginagawa namin. Pero dahil we're not questioning, nahahayaan namin siya, eventually, delikado pala. Baka mapahamak kami kasi we're doing wrong. Hindi naman pwedeng ganon. Sa Acts 11, the same yung pattern. Kasi sabi doon sa Acts 11, punta kayo doon, Acts 11:19, now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen, traveled as far as Phoenice and Cyprus and Antioch. Ang ginagawa doon ng mga believers na na-persecute, they were preaching the word to none but unto the Jews only. Pero eventually, dumating yung time na may mga Gentiles o mga Grecians na nag-Jew sila pero nagpipreach na rin sa mga Gentiles. They were preaching the Lord. Merong set ng believers na mga Jew na sa Jew lang nagpipreach. Merong second batch na mga Jew na Christians na nagpipreach na rin sa mga Gentiles. Eventually, sabi dun sa verse 21 ng Acts 11, and the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Yun ang maganda. Nung dumating yung gospel sa Antioch, many people believed. Naligtas sila. Hindi na nakalagay dito, pero ano yung kayang ginawa? When they believe, of course, ang nangyari, ni-require yung profession of faith nila, and then after i-require yung profession of faith nila, sila ay binautismuhan. Ganyan ang ginagawa. Yan yung pattern. Sa Acts 13, the same thing yung ginawa. Kasi nabuo na nga sila rito as a local church eh. May mga teachers na rin sila. May mga ministers na rin sila. Alam nyo, I tried na basahin, i-broaden yung study na to, yung topic na to. Kasi yung title natin eh, Save, Baptize, Church Membership. Sabi niyang ganon. May ibang ibang mga churches, ang definition nila sa doctrine na to is regenerate membership. Okay? Yun ang tawag nila, regenerate membership. Tayo mga kapatid, we practice regenerate church membership. Hanggat maaari, ang ina-accept lang natin ay yung naligtas na, yung nagpo-profess na nakilala niya ang Panginoong Kristo. Hindi porket umaten dito, 3 linggo umaten, aalukin ko na. Baka gusto mo, bautismuhan na kita. Hindi ko ginagawa yun. Bakit? Sa scripture, ang Diyos ang nagdaragdag sa local church ng tao. Blessing, kapag dinadala ng Panginoon sila rito, nag-a-attend sila, nakikinig sila, nag-i-start silang matuto. And that's our hope na ganun talaga yung mangyari. At yun naman yung inaasahan natin. At yun dapat. Kasi yun nga yung pag-aakay sa Panginoon eh. And then eventually, as they faithfully attending sa church, ang mangyayari, by God's grace, buksan ng Diyos yung isip nila. God would open their hearts and their minds. And then eventually, magpo-profess sila ng faith. Hinahayaan lang natin ganun yung mga tao. Pina-follow up lang natin, pinagpipray sila na balang araw. Maintindihan niya, kahit ilang taon nang abutin, basta mangyari, buksan ng Diyos ang kanyang mga mata. Pero kahit anong term ang gamitin, whether save, baptize, church membership, or regenerate membership, the same thing yung ini-imply na sa membership natin sa church, ang ina-accept lang natin ay yung mga nakakilala sa Panginoong Kristo, yung nagkaroon ng conviction at nagpo-profess na na-save sila. Kapag hindi pa nagpo-profess, we don't allow na maging part sila. Bakit? Mahirap. Hindi pa naman pala niya naiintindihan, alangang tanggapin natin. Ngayong umaga, gusto ko maintindihan natin ito. Bakit mahalaga ito? Okay? I have few reasons bakit siya mahalaga. Unang-una, this is the pattern God has given us in His Word. Okay? Ito yung gusto ko makita niyo. From the Bible, mga kapatid, this is our pattern. Paano ba tayo dadami? Paano ba tayo magkakaroon ng miyembro sa church? Pwede ba? Pag may nasalubong ako dyan, tawagin ko na lang dito. Kan, maki-join kan. Mapang kami jay karayan, ag-baptizen. Maki-ano ka na? Maki-ang tawag niyan? Makisama ka na. May nasalubong lang, ganun na yung gagawin, o.
Sakto nung araw na naka-schedule na yung babautismuhan, may katabi kang bisita, baka no kayat mo, mabaling kamit ka na diba? Adaawit mo nga bado. Sabi, wala eh. Pabuludon kalatan. Basta magbabaptize ka na mamaya. Pag uwi ng bahay nun, hindi niya alam anong nangyari doon. Miyembro na ako doon bigla Hindi niya alam kung ano pinapasok niya. Hindi natin ginagawa yon. Kasi bakit? We have the pattern sa scripture na kung paano natin tatanggapin yung mga tao doon sa church. Those who truly receive Christ by faith, yun lang yung ating tatanggapin. Hindi naman required na lahat ng umaten dito maging part ng church eh. Kasi hanggat hindi pa sila nililigtas ng Panginoon. Pero we don't require, ikaw parang 3 buwan ka nang umaten dapat ka nang maging miyembro. Walang ganon. Huwag nyo kung aasahan na gagawin ko yun. Huwag nyo aasamin na ganun ang gusto ko. Hindi ko gagawin yon. Ikaw ang magsasabi na kung nakikilala mo ng Panginoong Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas. May kalayaan tayo na mag-profess kung kailan tayo handa. Yung iba kahit narinig ko na nga hindi ko naman agad minamadali dito sa harap. I want them na ma-internalize pa nila. Alam niyo ba, may duty as a pastor is mag-antay. Ang hirap nga ng trabaho ko Alam niyo kung bakit? Inaantay ko kayo. Iniintay ko yung gagawin ng Diyos dito. Kung ganun lang pala na magparami, di sana maggawa na tayo ng program na youth camp, mga ganun. Lahat ng kabataan, invite natin. Maging miyembro dito lahat. Pero alam niyo, mangyayari pagkatapos noon, puro sakit ng ulo yon. Bakit? Hindi nila naiintindihan yung ebanghelyo. Hindi nila alam kung anong dapat nilang gawin sa buhay nila. Hindi nila alam. Ano ang gawin nila? Di yung alam nilang gawin, gumawa ng kasalanan. Tapos papapasukin mo sa church. I'm not saying na hindi natin tatanggapin sila. Ang sinasabi ko, hindi sila pwede maging part ng church membership. Magkaiba yun. We allow. Kasi biblically, may mga instances talaga na yung gathering ng saints, may mga kasamang mga bisita talaga yan. At hinahayaan natin ganun. Bakit? That's the way na ginagamit ng Diyos na paraan para buksan din ng Diyos yung mga mata nila. Alangan namang exclusive lang tayo. Hindi pwedeng ganun. Paano natin mawiwin yung mga tao sa paligid? Kaya nga we open yung pintuan Bakit? Ibig sabihin, we allow yung iba na maka-attend. Ina-allow natin makasama sila. Alam nyo, Pastor, parang higpit pala, no? Kasi parang pinupulis mo yung aming profession of faith. Hindi naman. Ang ginagawa ko is, I'm upholding the biblical examples or pattern. Huwag mo kong tingnan na parang, si Pastor ang nag-check ng dyan. Pinupulis niya kung save ka talaga o hindi. Not actually. Ang ginagawa ko kasi, kinukuha ko yung Bible and then minibase ko dun sa sinasabi mo kung tama yung sinasabi mo dito. Is that policing? Or I'd rather call it upholding biblical principles. Mas gusto kong ganun. Huwag mo kong tingnan na pag sinabi mo kasi pinupulis ko, parang kontrabida ang dating ko Hindi ganun ang case. I must uphold kasi yung scripture Natama yung pagpasok mo doon sa membership. And dapat ganun. Kasi may example na binigay ang Panginoon sa atin Kaya nabanggit ko nga kanina we don't baptize yung mga tao to get saved. Ulitin ko hindi tayo nagbabaptize para yung tao ma-save at maging miyembro. Mali. Niligtas na sila ng Panginoon, miyembro na talaga sila ng pamilya ng Diyos kasi naligtas na yung kaluluwa, and then saka lang natin sila binabautismuhan para maging part sila ng local assembly ng church, na Panginoon. Tayo, yung dito sa Big Baptist Church. Nalala nyo yung unique, yung Philippian, yung unique doon sa na-meet ni Philip. Di ba? Anong ni-require? Sabi niya, Philip, may nakita ng tubig dito Narinig ko na yung preaching mo. Sabi doon sa preaching mo, pag nanampalataya ka, babautismuhan sa tubig. Ba't hindi mo ako bautismuhan ngayon? Why can't you baptize me? What hinders me to be baptized by you? Sabi niya ganon. Pwede, sabi niya. If you profess faith sa Panginoong Kristo. Sabi niya, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Sabi niya ganon. Di ngayon, pwede na. Yun, mahalaga yun. Kailangan mong sabihin. Hindi pwede na, Pastor, gusto ko magpabaptize, gusto ko maging membro ng church. Bakit mo gusto mo pabaptize? Hindi ko alam, Pastor, kasi nakita ko yung iba nag-join na Gusto ko na rin mag-join. Mali. I will not allow you. Ang tanong ko sa'yo, do you understand the gospel? Do you know who Jesus is para sa'yo?
Do you realize sino ka sa harapan ng Diyos? That's the questions na binibigay ko doon sa tao. Kung nagpo-profess siya na nakilala niya na ang Panginoon. Ano pa nga ngayon eh? Lahat ako eh. Kasi sa ibang churches, kapag marami ng men, yung mga membership, sa men daraan ng interview eh. Panel lang gagawin doon. If you wish to be a member doon sa church. Pero usually kasi dahil maliit lang naman yung church natin, okay lang na kahit ako lang yung required. Or minsan si Bob, tinutulungan ako eh. Kinakausap niya yung mga candidates din. May time siya, di ba? May mga time din na ako nakakausap ko. Yan yung requirement. Dito makikita natin dun sa mga biblical examples natin, meron kayo makikitang pattern ulit. Ang sabi doon, salvation precedes baptism. Pag sinabing precedes, the idea is, ang ibig sabihin ay come before. Okay? May nauuna. Ano nauna? Nauna yung kaligtasan bago baptism. Sabihin, kaya ka binabtize kasi alam mo, niligtas ka na. Hindi ka baliktad. Yung iba, binabautismohan para daw pag namatay, pupunta sa langit. Mali. Unbiblical. Dito pa lang, by plain reading, makikita mo na eh. Hindi nga ako nag-i-interpret masyado eh. Tinitignan lang natin directly ano yung tinuturo, binabasa natin sa Bible. Sa Jerusalem Church, di ba nakita nyo? Narinig lang nila yung preaching, na-convict sila sa preaching, naniwala sila sa preaching ni Apostle Peter, they received yung message ni Apostle Peter, and then they were baptized. Nakita nyo yung pattern? I-receive mo muna, manampalataya, and then saka kayo babaptize. Kasi ligtas na sila. Naalala nyo si Apostle Paul? Nung si Apostle Paul, papunta ng Damascus, di ba sinalubong siya ng Panginoon? Si Paul, classic example ng isang person who met Christ. Ito yung kailangan dun sa isang person. Kaya kayo na nandito, makaka-relate yung mga mananampalataya. Believers can relate dito. Or even yung mga kaibigan pa namin na hindi patiyak yung kaligtasan. This is the experience na dapat ma-experience mo. There will be a time you will personally meet Christ sa buhay mo. Sa preaching ni Pastor, doon ko na-realize who Christ is sa buhay ko. That's the first time I was convicted of my sins. Now I know na holy pala siya. I'm doomed to hell. Papunta ako ng impyerno. I deserve it. Sana yun na ma-experience mo. Makita mo na yung pangangailangan mo sa Panginoon. Si Apostle Paul, ganun ang nangyari. Na-meet niya ang Panginoong Kristo. Tapos nung nakarating siya sa Damascus, kinausap ng Panginoon si Ananias. Sabi niya, Ananias, pumunta ka doon sa Damascus, sa isang particular na lugar. Nandun si Apostle Paul, nandun si Saulo. Pumunta ka doon, kausapin mo siya, bautismuhan mo siya. Nakita niyo yung scenario, yung pattern, consistent ng Bible. Makilala mo ang Panginoong Kristo, and then saka kanya babautismuhan. And then nung nabautismuhan si Paul, ang tawag ni Ananias, Brother Saul. Brother Paul. Saka lang nilalagay yung brother kapag nag-profess na siya ng faith. Kaya yung iba, minsan baka di ko alam, di nagkatanong yung iba eh. Why we don't call you na brother or sister? Kasi hindi ka pa nagpo-profess eh. Not unless mag-profess ka that you are a follower, a believer ng Panginoon, that you personally met Christ sa buhay mo, and you are saved, then I will call you brother or sister. Pwede yun. Kasi ganun yung makikita natin. Sabi ni Paul, ni Ananias sa Acts 9:17, and Ananias went his way and entered into the house, and putting his hand on him, said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. Yung nakilala mong Jesus dun sa daan, pinadala niya ako dito. Kailan, ano nauna? Bautismo o pagkakilala kay Kristo? Di ba nauna yung pagkakilala kay Kristo, and then baptism, and then eventually, nagiging part sila ng local church. Yan yung mahalaga na maintindihan natin. Dito may kita natin, welcome ni Ananias si Paul doon sa iglesia, doon sa Damasco. Pastor, teka lang. Nakatanggap tayo ng tao doon sa membership. Pero how can we know na talagang nasave yung tao? You cannot really know. We can have hints na may changes sa life niya and we're happy doon. Kahit ako. Pero ako, titingin ako doon, ikaw, titignan ko, sabi mo save ka, hindi ko 100% nakikita yon. Pero pwede ako makakita ng fruits. Hindi totally na, hindi. Meron ako nakikitang changes na bunga doon.
kung naligtas ka talaga. Hindi naman pwedeng na-save ka pero walang changes. Walang ganun kasi sa Bible eh. Lahat ng nililigtas ng Panginoon, merong changes. Sa Ephesians, punta kayo ng Ephesians 19. Let's look doon sa Ephesians 19 verse 17. And this was known to all the Jews and Greeks also dwelling at Ephesus. And fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. Ang nangyari, mayroon ditong babae na pinalayas yung dyablo. Naging plantanyag ito doon sa Ephesus. And eventually, dahil nandun si Apostle Paul, nangangaral siya ng Ebanghelyo, may mga miracles na nangyayari. Katulad dito, pinalayas yung dyablo doon sa isang babae. Sa verse 18, alam nyo, naging effect. And many that believed came and confessed and showed their deeds. Marami doon na nampalataya, inihayag nila yung mga mali nilang ginawa. And then verse 19, and many of them, binigyan tayo ng hint. Ano yung mga kasalanan na ginagawa ng mga taga-Ephesus? And many of them also which use curious arts. Mga nagkukulam. Ito, mga taga-Ephesus ito, nagkukulam daw sila. Nung naligtas na sila, nalaman nila yung ebanghelyo ni Paul, nakilala nila si Kristo, yung pagkaayaw niya sa kasalanan, tinalikuran nila yung mga mali nila, drinap nila, ay mali pala tong pagkukulam-kulam na to. Yung mga ginagawa namin pagbabasa ng mga ganitong libro, o kaya mga baraha, yung mga sakla-sakla na yan, yung mga hula-hulang baraha, tarot cards, masama yun eh. Sabi nila, masama pala yung mga ganito namin ginagawa, pati mga books. Alam niyo ginawa nila? Many of them also which use curious arts brought their books together. Bit-bit nila yung mga books. Paul, ito pala yung mga evidences na masama yung ginagawa namin. Ganito ginagawa namin. Ito, meron kami mga libro dun sa mga magic, black magic na yan. Meron kami rito mga manika-manika. Sabi nila sigurong ganon. Ang ginawa nila, and burned them before all men. And they counted the price of them and found it 50,000 pieces of silver. Dito may kita natin na napakamamahalin pala ng mga libro na ito. Pero itong gusto ko makita nyo. Sinunog nila. Pagbabago yun. Yung ginagawa nila na alam nila na tama noon, nakala nila tama, narinig nila yung gospel, mali pala, kakarinig nila ng gospel, na-realize nila, mali pala itong mga ginagawa ko. Ay, mali, dapat pala talikuran ko, sabi ng gospel ng Panginoong Jesus. Kung gusto ako sa Kanya, dapat pala talikuran ko to. I decide, sabi niya, I decided, tatalikuran ko na ito. I decided to follow Jesus. Sabi niya ganon. Alam niyo yung kanta na yan? I have decided to follow Jesus. Children's song yun, di ba? Pero actually, hindi yung children's song. Matured man yung gumawa ng song na yon. Na dumating siya sa point in life niya na he realized, I have decided to follow Jesus. Sabi niya gano'n. Susunod ako kay Kristo. Yung mga taga-Ephesus na bago sila, tinalikuran nila yung mga masasama nilang ginagawa. Si Zacchaeus, di ba gano'n din? Nung nakilala niya ang Panginoon, sabi ni Zacchaeus, tumayo sa harap ni Lord, sabi niya, Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Lord, yung kalahati ng ari-arian ko, bibigay ko na sa mahihirap. And if I have taken anything, Lord, kung nagnakaw man ako o nakakuha ko sa tao by false accusation, I restore him fourfold. Babayaran ko po 4 na ulit. I want to amend yung mga mali ko. Gusto kong itama. Ganon yung mga naliligtas. Gusto nilang itama yung mga pagkakamali nila in the past. Pero hindi lahat ng pagkakamali natin in the past ay maitatama natin. May mga bagay na kaya pa, pero may mga bagay na hindi na talaga. Kaya lang nabe-buried yun. Alam nyo, part ng memory mo yun, kung gaano ka kasama noon. Kahit ako, yung evil ko na naalala ko pa eh. Minsan, napapayuko ko na lang eh, Lord. Napaka-ano ko talaga. Masama ako, Lord. Pero okay din yun kasi bakit? That's the time din na na-realize ko, Lord, how gracious talaga kayo sa akin. Kasi sa kabila nung marami akong kasalanan, nalugod pa rin kayo na tawagin ako, iligtas ako. Sinasamahan nyo pa rin ako ngayon. Kahit bumabagsak ako ngayon, nagkukulang ako, nagkakamali, nagkakasala, nandiyan pa rin kayo sa akin. Salamat po. Yung buhay natin, we strive na lumakad doon sa kabanalan. Hindi ko sinabing perfect tayo as Christians. Pero compare naman sa dati, and compare sa marami, do mali naman i-compare. Pero if we assess yung buhay natin, may makikita kayong changes if you're truly a Christian. Wala kasi, di ako naniniwala na yung tao na walang change, saved daw siya pero walang change in comparison sa dati niyang buhay. Walang ganon. Pag ganon, hindi ka Christian. Kasi ang taong Christian, there will always be a change. And that's the question. Have you changed? Nabago ka na ba by God's power?
Have you turned from your evil and embraced Christ as your Lord and Savior and Judge? Parang minsan, huwag natin kalimutan yung part na yun, no? Nakikita natin siya as our Lord, may-ari ng lahat, nakikita natin siya as our Savior, pero part nun, in relation sa ating mga kasalanan, nakikita rin natin dapat, He's also my Judge. Kasi kung tutuusin, hahatulan niya nga ako, papahamak ako. Pero dahil nagsisi ako, binigay ng Panginoon yung grace na yon, niligtas niya ako. So, kung isipin natin, kung sino yung mga niligtas ng Panginoon, yung mga may binigyan ng tapang na tumayo dito at sa ipahayag yung kanilang pananampalataya kay Kristo, sila lang yung mga tao na inaalaw natin na maging part ng church. That is the way. Inayos na lang natin yun. Pag pinansin natin, Pastor, wala ka naman nakita sa Bible na exact pattern. Wala, na parang sa loob ng church. Pero makikita natin yung overall pattern sa scripture na kapag may mga naligtas ang Panginoon, binabanggit talaga nila. Ang ginawa na lang natin, inaalaw natin dito sa harap para marinig ng iba. Na i-profess nila yung pananampalataya nila sa Panginoong Kristo. Bakit, sabi natin kanina, bakit mahalaga yung ganyan, yung regenerate membership? Kasi this is the pattern. Pangalawa, maganda to, alam nyo kung bakit? Bakit mahalaga? This serves as our protection. Paano protection, Pastor? It become as our safeguard. Para siyang nag-iingat sa atin, protection natin ito. Paano nagiging protection niya, Pastor? Na hindi tayo basta pasukin ng kung sino-sinong tao. Imaginein mo, hindi tayo naniniwala sa regenerate membership. Sino ngayon na magiging membro ng church? Lahat lang ng may gusto. Lahat ng kung sino gusto nila. Ka-attend lang nila, Pastor. Sakto, nandito ako, nagkaroon kayo ng, ibunong kayo ng bigas. Gusto ko na maging membro ngayon. Bautismuhan mo na ako. Paano kung wala kang doctrine ng church members, saved, baptized church membership or regenerate membership? So, ang gagawin mo, sige, mamaya, isi-schedule na kita. Wala nang tanong-tanong, ano ba yung belief mo? Wala nang senaryo na interview na ganun. Pero unbiblical yon. We are to discern. Nakalagay nga sa Revelation 2:2 Sabi dun sa Ephesian Church, sabi ni Lord Jesus, I know thy works and thy labor and thy patience and how thou canst not bear them which are evil. Tingnan ito. Sa Revelation 2:2, and thou hast tried them which say they are apostles. May mga tao na pumunta ng church ng Ephesus, sabi nila, apostles daw sila, pero ang sabi doon, they were tried. Alam niyo yung tried? Pag sinabing tried, tinetest. Yung church ng Ephesus, may bisita sila, mga nagsasabing apostle sila, tinetest nila. Totoo bang ano kayo, mga apostles kayo? Sino yung nag-send sa inyo? Ano yung belief ninyo sa ganitong bagay? They were testing them. Sabi rin naman sa 1 John 4:1, Beloved, believe not every spirit, but try or test the spirits, whether they are of God. It's your duty, mga kapatid. It is my duty to test. Alam nga sabihin niya, Pastor, gusto ko maging membro. Gusto ko na magpabautismo ngayong araw. Ano nga gawin ko? Of course, I must try. I must test. Kumbaga, maghanap tayo ng proof. Yan ang ibig sabihin yan. I-test natin. Sabi nga ni John, i-test ninyo yung mga spirito nila. Whether galing sila sa Panginoon, whether yung sinasabi nila ay ayon dun sa Word of God. Ito yung dapat ginagawa natin sa church. Hindi natin kailangan alam yung theatrics. Pag sinabing theatrics, yung parang theatrics, exaggerated, artificial, or highly emotional behavior deliberately performed to attract attention or create dramatic effect. Hindi ko ginagawa rito sa church yung theatrics na nagagawa tayo ng mga kung ano-anong program dito para yung emotion ng mga tao, mapaiyak mo sila, tapos tatawagin mo sila. Naglalagay ng tricks, tinitricks yung emotion ng person. Hindi ko ginagawa dito yon para dumami lang yung members dito. No! Be it far from me. I don't want to. Bakit? Mananagot ako. I must be careful. Akala nyo, kaluluwa nyo lang dapat nyong ingatan? Akala nyo, kayo lang nag-iingat? Even me. Iniingatan ko rin yung sarili kong kaluluwa. Not to mention, kayo rin.
is nandoon sa balikat ko. I will give account sa inyo anong ginawa ko as your pastor. Iningatan ko ba kayo? The best of ability na nagawa ko? Tinuruan ko ba kayo ng tama? Prepare ko ba kayo sa mga darating na trials? Hindi ako naglalagay ng theatrics. Ayoko mga kapatid. Natakot ako dyan eh. Yung ibang churches, ganyan ang ginagawa. Kaya nga merong Hillsong eh. Nabuo yung Hillsong eh. Kung di kayo aware, yung Hillsong, yan yung church sa Australia na gumagamit sila ng CCM, Contemporary Christian Music. Na yung mga music na to, kumbaga, nag-a-attract ng global audience sila. Ano to eh, yung genre nga nila, pop rock. E dito yung mga Hillsong Worship, Hillsong United, Hillsong Young and Free. Yan yung mga promotional nila. Ginagamit nilang tool para dumami yung tao sa church, yung music. Kaya nga may mga banda na sila eh, mga drums, mga nakagitara, na ang itsura nila kapag nasa harap, akala mo banda, Sponge Cola. May mga sikat na banda. Sample. Wala na akong maalala. Parang mga banda na, yung mga sa Pilipinas kasi, mga naka-polo lang eh. Pero ganun din ang dating eh. Tapos mamaya si Cyrus, pag gitarahin ka, mamaya tumalo pa si Cyrus na ganun. Di ba? Parang rockstar ng dating eh. Hindi ko gagawin dito yon. Kaya wag nyo akong iintay na gawin yon. Though hindi ako against sa instruments, okay lang sa akin yon. Pwede kayo mag-special number gamit yung gitara, kung may marunong mag-gitara, habang nagpe-play si ma'am ng piano, pwede ba, pastor, i-express ko yung talent ko, mag-worship ako sa Panginoon by using my talent na ako ay nagigitara? Pwede. Pero yung may magda-drums pa rito, si Jay Bert, pastor, ako naman yung magda-drums, ang iingay-ingay na dito. Ganyan ang ginagawa nila. Hindi lahat na nakikita natin sa paligid, pwede natin gawin. Kasi, ba't ba ganun sila, pastor? Hindi siya masama agad kung titignan mo kasi instrument yan eh. Pero kung nasa-serve ba niya yung purpose talaga o hindi, yun yung question. Pag tayo nag-worship, it should be respectful, it should be in order, it should be reverential. Dapat nandun yung fear, nandun yung paggalang sa Diyos. Yung marami dyan, usually kasi yung mga nagda-drums ay mga Pentecostal lang yan eh. Tapos yan yung mga nanginginig-ginig. In order ba yon? Hindi ko gagawin dito yan na i-allow yung, do may mga music, hindi ako totally against. Kasi whatsoever thing is true, totoo yun. Okay? Whatsoever thing are honest, okay yun. You are to discern. Kasi hindi na, pastor, ano yun? Totally hindi ka na nakikinig ng music. May mga songs ako na nakikita na okay naman. Yung lyrics. Pero you are to test. Bahala ka. You are to test. You are to learn. To discern. So that's what I'm doing. Pero yon, papasok dito sa church, yung personal conviction ko, hindi ko dadalhin dito na directly sa church. Though may mga things na inaalaw ako, kahit may mga pinipili ako na parang okay ito hindi. Kasi may mga narinig ako minsan yung Holy Forever, okay naman yung lyrics. Pero hindi ko i-endorse dito na kantahin sa church kasi nga associated yun sa labas. Baka mamaya pag dinala ko dito, ma-offend yung iba. So parang ano yun pinipili ko yung gagawin dito. Let's stick doon sa rito na lest ma-offend natin yung bawat isa. Altar call. Alam niyo yung altar call? Pagpatapos na yung message, magpe-play na ng music. Yung sole, yung ng emotion. Yung dramatic na. Kung sino man yung may problema ngayong araw, nakita nyo ang kalagayan ninyo. Kung nangangailangan kayo ng kaligtasan, nakapikit yan nakapikit lahat, nagpipray. Itaas mong kamay mo kung gusto mong tumanggap ng kaligtasan ngayong umaga. Siyempre, baka nakayuko kayong lahat, merong mga nagtataas ng kamay, yung iba pala doon, planted, scripted. Ikaw magtaas ka para iba ma-encourage magtaas din. Tapos yung mga nagtaas po ng kamay, lumapit po kayo dito sa harap para maipanalangin po kayo. Yun, ang altar call. Nag-i-stir ng emotion, nilalaro yung emotion mo, gumagamit ng music, tapos papatayin na yung ilaw. Parang medyo dim na yung light, para talaga
Nilalaro yung emotion mo eh. Ganyan yung mga theatrics ng mga churches ngayon. Kaya nga nag-i-invest sila sa mga lighting eh. Yung lighting ko, ganyan lang yung lighting ko para lang maliwanag dito eh. Yung lighting nyo, very plain. Wala lang dim light dyan na para pag mga last part na, mapapaiyak ka na. I'm happy kapag yung Word of God napupunit yung heart mo. Ganun naman talaga dapat. Yung Word of God yung pupunit. Hindi na kailangan dagdagan pa ng emotional na Yung mga apostles na walang aid eh, walang microphone, walang music, walang anything. Just pure the Word. Pero yung mga tao, ano sabi? They were pricked in their hearts. Saan ka nakakita nun? That's the power of God. Yun yung reliance ko rin, mga kapatid, na yung tao dito, dadami. Hindi dahil dun sa kung ano-anong nilalagay natin dito, o dun sa galing ko. Walang ganon. May reliance is in the power of God. Na kapag panahon mo para iligtas, ililigtas ka talaga. Ang duty ko, I must be faithful, I must be patient. Kahit matagal, intayin ko. Pagkatapos ng altar call, pagpipray daw sila, minsan i-break, ipaghihiwalayin. May mga members na lalaki-babae, kung lalaki-babae yan, mga yan, pag lalaki ka, kukunin mo yung lalaki, pupunta kayo dun sa likod. Ang gagawin naman na, sinner's prayer. Nakita mo ba yung kalagayan mo ngayong araw na ikaw ay makasalanan? Opo. Gusto bang makarating sa langit? Opo. Sino bang may gusto? Sino bang ayaw? Ay, ganito gawin mo. Manalangin ka. Samahan mo ako. Okay? Gayahin mo ako. Panginoon, Panginoon, gaganon na rin. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang aking tagapagligtas. Sa buhay ko bilang tagapagligtas ngayong araw. Pumasok ka sa puso ko. Pumasok ka sa puso ko. Ganun ang ginagawa, di ba? Di ganyan ginawa si Apostle Paul, si Apostle Peter. Wala! Ang tawag dyan, theatrics. Pinaparami mo lang yung membro ng church. How are you sure na that person na tumanggap ay talagang niligtas ng Panginoon? Kahit naman sino, talongin ko dyan wala naman may gusto pumunta ng impyerno Lahat gusto langit So basically, lahat papatanggapin ko. Gusto lahat sa langit Pero walang change. Hindi kasi sila nagstay. Hindi sila nakinig ng Word of God. Kaya walang conviction. Yun ang iniintay ko. Yun ang dapat mong antayin. Yun ang ini-expect mo at pinagpipray mo na magkaroon ka. Lord, give me conviction in my heart. Give me change. Yan? Kahit naman magra-rockstar ka dito, pumunta sila, tapos sinner's prayer mo, tapos inaltar call mo yung mga yan. Di ba? Ano mangyayari dyan? Di nasa church sila, pero tanongin mo, ligtas ba talaga sila? Baka hindi. Kasi bakit? Na-attract lang naman sila kasi may music Ay, maganda doon. Pwede kayong mag-gitara doon. Ay, sige, gusto ko doon. Minsan, iaano mo pa yung motive nila Bakit? Kung yung magigitara dito, bakit gusto mo magigitara? Ba't gusto mo mag-drums? Kaya syempre, ako nasa harap ako Nagtitricks-tricks ka pa ng drumstick mo Ano ka, pasikat sa church? Kaya medyo hesitant ako sa ganyan. Ayoko talaga. Alam niyo kung bakit? Hindi na I'm trying na Gusto niyo akong palitan mag-preach dito? Kung ako lang, ayoko nandito Kung may pwede pumalit, kayo na lang. Mahirap sa harap. I'm not trying na lahat ng spotlight sa akin. Hindi ganun If you can replace me na mag-preach dito, I would be happy to. Mga lalaki, sila Brother Sai, later pag pinamature kayo ng Panginoon. Diba? Pero kung ako lang, siyempre, I'm a pastor, I must preach. Pero yung magpasikat dito, hindi ko na kailangan magpasikat, I must be faithful na mag-preach. Ang ginagawa ko, I'm trying to improve myself. The way I read, the way I study. Nagpipray ko, sana gumaling ako mag-English. I could speak in English na diretso, di ba? Makapag-adapt din ako dun sa iba't ibang audiences. Yung medyo upgrade na. Kasi walang problema sa Tagalog, di ba? Tsaka sa Ilocano. Maawatan nyo, DJ Magbagak. Pero yung skill na yun, medyo mahirap yung skill na yun Imagine, 3 kayo. Ada makaawa Tagalog, ken Ilocano, barigatan ti English. Ada makaawa ti English lang, awan ti Ilocano, ken awan ti Tagalog, nagrigaten.
Kasat na dijay, di ba? That's why it's my challenge na mag-improve sa different parts na yon. Kaya sabi ko kanina, mahirap kapag yung church membership, kung sino-sino yung pwedeng tanggapin lang. We must be faithful doon sa pattern na binigay doon sa scriptures. May mga pastor pa nga na pinaparami yung membro na sa ibang way naman. Pag may nagkamali, hindi nila dinidisiplin. Minsan, naka-attend lang ng ilang ulit, binibigay na yung sagot para yun ang marinig niyang sagot. Tapos sabihin na lang niya, ligtas ka na. Alam niyo ba, hindi ko trabahong sabihin ligtas ka. I could lead you doon sa sinasabi ng Bible, pero ikaw dapat ang magsabi nun. If you're really convicted, ligtas ba kayo? Ligtas ka na ba? Ikaw magsasabi nun, hindi ako. Bigyan mo pa ako ng responsibility. Magiging kasalanan ko pa yan Di ba? Ikaw ang makaamo sa sarili mong kaluluwa, hindi ako. Kaya wag mo akong iintay na. Si pastor kasi, hindi pa sinasabi kung ligtas na ba ako. Hindi. Ba't mo ko inaantay? Hindi ko part yun. Ikaw yun. Kaya nga mahirap. Alam niyo kung bakit mahirap kasi sabi nga ng Panginoon Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Alam niyo sabi ng Panginoon sa kanila, and then I will profess unto them, I will never knew you, depart from me, ye that work iniquity. May mga lalaki daw sa huling araw na sabihin kay Lord, Lord, di ba nag-preach kami? Marami kaming na-save doon sa ministry namin. Ang sabi lang ni Lord Jesus, mga hindi ko kayo kilala, hindi ko kayo nakikilala, mapaggawa kayo ng kasalanan, ng katampalasanan. Ha? Pastor, mga ano yun sa ministry mga lingkod yun sa ministry. Yes, baka nga pastor mga yun Pero hindi sila ligtas. Bakit? Puro makasalanan yung ginawa nila Puro hindi accord dun sa will ni God Kaya, kung ako man, you see, kung ano yung nakikita nyo sa akin, I have reason bakit ganon. There are reason bakit may mga bagay akong hindi inaalaw dito sa church. Yung the way I deal with other things. Yung iba, hindi nila siguro malaman yun. Na i-compare nila na bakit ganito sa church nila tapos ganito. This is my reason. Bakit? We believe sa regenerate membership. We believe doon sa saved, baptized church membership. Na yung inaalaw lang natin to be part ng membership, yung roster natin ay yung mga nag-profess na na-save. Gusto mo ba, pastor, umattend sila sa church? Yes. Makinig sila. Paano yun, pastor? Pag na-save sila, then saka sila magiging member. Pero are they allowed to attend regularly kung gusto nila? Yes. We're happy na tanggapin sila. Kaya let's be careful. Yung mga pastor na ganyan na nag-i-impose sa church ng kung ano-ano, dinadala nila yung tao para mapahamak. Yan yung ayaw kong gawin. Imagine, maglalagay ako ng music ito kung ano-ano, tapos pinatanggap kita. Halika rito, Toy, Nene. Tanggapin natin ng Panginoon. Tanggapin mo siya. Tapos pagkatapos na, alam mo, tandaan mo yung araw na ito yung araw na naligtas ka na. Ha? Ako magbibigay nung ganon. Kaya minsan yung tao na yun, kahit anong marating niya sa buhay niya, ang lagi niyang iniisip, basta dumating yung araw kasi nun December 1, tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko. Ganon. Kahit walang nagbago, babalik lang siya nung. Marami siyang ginagawang kalokohan, pero babalik lang siya doon. Basta alam ko, save ako Para naging patuloy Yung paggawa niya ng kasalanan, ang nagtulak pa sa kanya dahil save na daw siya. Kasi may babalikan siyang ganon Yung tunay na mananampalataya, pag binago yun, magpapatuloy siyang pagbabago. Gradual yung change. Ilayo nawa ako ng Panginoon sa ganito. Pero again, sinabi ko kanina, Pastor, hindi naman natin ma-assure yung membership na 100%, di ba? Kasi sa Bible, may mga membership talaga na may nakakapasok na hindi saved. Pero hindi ko duty na alamin. Ay siguro sa members namin na 25, 20, ilan ba tayo? Para mga ganun less than 20, around 21 na dito. Basta less than 25. Pastor, inaalam mo ba kung sino dyan yung hindi ligtas? Hindi. Lahat kayo iniisip ko ligtas. Di ako nag-iisip na pinagpe-pray ko na, Lord, sana makasurvive kaming lahat, malagpasan namin lahat ng trials namin, na hindi kami tumatalikod, hindi kami mahulog sa kasalanan. Lahat naman tayo may temptation Kaya ilayo nawa tayo ng Panginoon, lalo na ako. Di ba?
Kahit yung pagtalikod, hindi natin maiiwasan. Nakalagay na rin sa Bible, sa huling araw, yung mga tao, iiwanan daw nila yung pananampalataya, tatalikuran nila. Kaya nga magandang tanong natin sarili natin din eh. Dito ba tayo para sa quality or doon sa quantity? Ano gusto nyo? Quality members or quantity members? Are you for the number? Gusto nyo madami? Pero weekly, may nabubuntis. Kasi madami na eh. Hindi mo na makontrol eh. Tapos tinanggap mo lang ng tinanggap. Yung iba pumunta lang naman dito kasi may nakrasan. Diba? Crush daw niya si Rena. O, yun ang motive niya, kaya siya nandito. Tapos tinago niya yung motive na yun. Tapos dahil na member na siya, syempre, dahil member na, allowed na nga naman ligaw. Pero yung pala, nagsinungaling lang siya. Now we really know. You are to discern. Kaya nga hindi natin inaalaw yung mga kung ano-anong wala sa Bible na i-incorporate dito. Let's do kung ano lang yung nasa Bible. Anin ko yung 1,000 na tao dito kung naloko lang naman sila, di ba? Tapos mapapahamak. I'd rather na konti tayo, basta quality. You're living, kung ano yung pag nasa bahay kayo, you do your best na mag-strive doon. Yung character mo, consistent. Hindi yung pag nandito, mabait ka. Tapos pag nasa bahay, iba na. Walang ganon. We try to be consistent. We do our best. Na kung ano ako sa bahay, yun naman ako sa church. Hindi naman ako nagbabago eh. Yung hindi ko na binabago eh, na parang pagating ko dito sa church, pagpapak ko dyan sa harap. Ako yung pinakamabait na tao ngayong umaga kasi linggo. Di ba? May nalalala ko sa ano minsan eh. Yung mga nanay daw, no? Pag sa church, kanta na, ang saya-saya. Tapos yung anak nila nandun, napalo nung umaga. Pinalo ako nito kanina. Naging dragon nito eh. Di ba? Pero I'm not saying na hindi tayo, walang instances na hindi tayo nangagalit o ano. Pero ang sinasabi ko is yung light natin, consistent pa rin. Hindi minsan kasi necessary na pinagalitan ako ng nanay ko, baka mamisinterpret niyo ako ha. Parang necessary, kasalanan agad yun, tsaka mali. Hindi rin. Baka mali ka talaga, hindi ka sumunod. Di ba? Tama lang magalit siya. Okay. Hindi necessary na, pastor, parang nagkamali ako, kasalanan niya ito yung mga ginagawa ko. Masama kapag sumobra ka. Di ba? Kung nanay ka, nagalit ka, sumobra ka, sinaktan mo, yun, magkakamali ka nun. Pero kung pinagalitan mo lang, tama naman yung amount, tama rin yung pinanish mo, you're doing okay pag ganun. We try naman yung ganun. Let me end with few implication. Saan natin may apply yan, Pastor? Kapag may mga uma-attend dito, if for those who wish to attend our services consistently from another church. Pag may mga uma-attend na dito na, kunwari, miyembro na sila ng ibang church, tapos may reason sila na hindi na daw sila makakarating doon kasi malayo na yon. Ano na daw? Pastor, okay, gusto ko sana mag-attend lang dito eh. Maganda banggitin mo rin to. Okay. Para may opportunity ka din na dito sa church, we practice yung regenerate church membership. Okay. At least aware sila. Pangalawa, paano natin i-apply yan? Doon sa mga gustong mag-member from another church. Yung kanina, anong difference? Yung kanina, a-attend lang naman eh. At least, alam mo na. Alam na nila kung ano yung belief or stand ng church natin. Pangalawa, yung mga galing sa ibang church na gusto na mag-transfer. Nung nagstay na sila na matagal, Pastor, for 2 years na nagstay ako dito or a year, I really find yung church na maganda, masaya. Gusto ko dito ako magstay. Dito ako nag-grow. Pwede ba ako maging member? Kakausapin natin yun. The same pattern sa inyo rin. Kung ano yung sinasabi ko sa inyo noon, same lang. Kung nakilala mo na ba ang Panginoon? Ano yung mga changes ba na may mga pagbabago ba? Ano yung mga naunawaan mo about who Christ is? Sino ka ba sa harapan ng Diyos? Ganon. Pag nasagot nila yon, na-satisfy naman, tapos yung written testimony nila, then why not? Okay? Pero may mga cases na kapag good naman yung reason nila sa ibang church, nag-transfer sila, lalo na kung Baptist church din, walang problema. Pero kapag galing sila sa ibang church, halimbawa INC, na-convert sila dito, i-rebaptize yun. Okay? Tsaka bago na yun, dapat. Ganun ang ginagawa natin. Lastly, ito, may apply natin ito, syempre, dito sa church.
Yung those who want to become part ng church. Yung mga naligtas na under the ministry ng gospel preaching dito. Okay? So, kung kayo matagal na dito, tapos you find yourself na, Pastor, for 4 years, 5 years, now I realize I got saved, naligtas ako. I realize yung ginawa ni Christ dun sa cross. It's for me. It's for my sins. He died for me. Along the way, Pastor, I have seen changes sa life ko. Hindi naman sino bang pala-pray dito nun? Wala naman, no? Pero yung desire na mag-pray, yung desire na mag-attend dito consistently, something yan na hindi kayang i-produce ng tao on his own. Kaya I appreciate and I'm happy kapag nakikita ko kayo dito kasi I know God is doing something sa buhay niyo. Dinadala niya kayo. Alam niyo ba pag nandito kayo, hindi ko naman iniisip na syempre, napilitan ka kasi malapit. Pag wala kayo, doon ko kayo questionin. Ang lapit-lapit na, wala pa nga. Kami, yung church namin nun, mula rito hanggang doon. Doon, yung school, high school, naglalakad kami nun ng kapatid ko, wala kaming pera. Pero consistently, Sunday after Sunday, Thursday after Thursday, kahit abutin kami ng gabi, uuwi kami, tapos na yung service namin ng 10. Maglalakad pa kami pa uwi, 11 na kami darating. Ganun kalayo, okay lang yun. Ganun namin binavalue yun. I hope magkaroon kayo ng ganung dedication din. Lapit-lapit na nga dito. Yung mga tao, wala pa eh. Pero again, ang Diyos naman na nagbibigay ng grace tsaka ng pagkakataon. So let's appreciate yung mga binibigay ng Panginoon na pagkakataon na nakakarating tayo dito. Pero nonetheless, let's realize itong ating lesson, saved, baptized, church membership. Now you understand why we do what we do or why we do what we do, and alam nyo kung what's the entrance, how you become part ng local church. Okay, let's bow our heads and pray. Lord, thanks sa araw na ito. We give praise and thanks. And we pray na i-bless you po inyong mga anak. At ngayon din sa biyahe ko later, kayo po mag-ingat sa akin at sa bawat isa. I-bless nyo rin sila, Panginoon, lalo sa isang linggo na darating. Yung mga estudyante rito, yung mga magulang, I'm praying na i-guide nyo sila, i-provide nyo po yung mga needs nila. Yung mga mothers, i-guide nyo rin sila sa pag-aasikaso ng kanilang mga anak. And yung mga husbands, lalo yung mga wala pang kaligtasan, may you save them and may you guide them sa kanilang work. Most of the fathers ng mga wives dito ay mga nasa construction jobs. I'm praying, Lord, na guide nyo sila and keep them safe. Mahirap yung kanilang work. And I'm praying, Lord, na maluwalhati sila palaging makauwi upang makapiling ang kanilang pamilya, Panginoon. Ngayon din ang bawat sa amin. We remember din ang aming mga may karamdamang mahal sa buhay. May you heal si Brother Jerry. And we pray din na i-comfort nyo ang family ng nila Dr. Queenie, Villa family. And i-bless nyo po yung bawat isa, Panginoon. Thank you rin sa ulan, sa bagyo, Panginoon. Bagaman malakas yung bagyo kahapon, pero nagdala ito ng maraming tubig. And so, ay makakapagtanim yung mga farmers. Bless nyo rin yung mga tanim ng bawat isa, mga alagang hayop. Somehow, may ma-profit kami para magamit namin to sustain sa aming mga pangangailangan, Panginoon. We give thanks and glory sa inyo. And may you save more souls sa lugar pong ito. In Christ, I pray. Amen. Sige po, let's have a closing hymn.